At ngayon ay mayroon po tayong isang napakainit na balita dito na bumubulabog dito sa mundo ng finance. At direkta po itong may kaugnayan sa ating minamahal na si XRP. Yan, sabi po sa title ng balita natin dito mula kay Times Tabloid ay The Fed Just Exposed Major XRP Secrets. Yan, meron pong isang financial expert dito na si Levi Redfield. At siya po ang naglabas ng isang matapang na pahayag dito sa X kung saan sinabi niya na ang Federal Reserve ay tila nag-expose daw ng mga mahahalagang sikreto na magdidikta sa magiging galaw ng digital assets ngayong taon. Hindi lamang ito basta hula. Ang kanyang pagsusuri ay nakabase po sa ugnayan ng US monetary policy at ng crypto market. Ayon po kay Redfield, ang mga signals na binibigay po ng Fed ay nag-aalok ng mga insights na hindi po nakikita ng karaniwang retail trader. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang data mula sa Pulley Market, ang mga prediction para sa darating na June meeting at kung bakit ang taong ito, 2026, ay magiging isang defining year para po sa atin bilang mga XRP holders. Pero bago yan ay check po muna natin ang ating daily chart time frame dito kay XRP kung saan ang kanyang kasalukuyang presyo ay patuloy pong naglalaro sa 1.3870. At kitang-kita po natin dito sa kanyang chart na siya pa rin ay nananatiling nasa loob ng ating symmetrical triangle pattern at siya po ay bumubuo ng bearish candle na nagpapakita po na nanghihina nanghina na po ang kanyang pag-angat. Ayan, parang nanghina na po yung kinuha niyang lakas sa rebound nung bumagsak po siya rito. Kaya mukhang babagsak po siya ulit para sa pangalawang rebound kung sakaling tatalbog siya rito. Pero possible po na baka mabasag yan ay magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Pero balikan po natin ang ating balita. Pagpapatuloy po natin sa bandang dulo ng balita ang ating technical analysis dito. Ayan. So, ngayon ay simulan po natin ang tungkol sa Pulley market data at ang 93% na probability. Ayan, dito po sa video analysis na ito ni Levi Redfield ay binigyang diin po niya ang data mula sa Pulley market. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang Pulley market ay isa pong prediction market na sinusubaybayan ang mga probabilities sa mga desisyon ng Federal Reserve. Sa nakalipas na panahon, napatunayan ng mga betting markets na ito na mas tumpak pa sila sa pag-anticipate ng policy outcomes kaysa sa mga traditional analyst. Kaya ayon po sa data ng kanyang ni-reference, mayroon pong dambuhalang 93% likelihood na ang Federal Reserve ay hindi po gagalawin ang interest rates sa darating na June meeting. Ibig sabihin ay mananatiling unchanged or hindi po magbabago ang rates. Para kay Redfield dito, ang kwentong ito ay napakalinaw. Ang direksyon ng monetary policy ay hindi po patungo sa easing o pagpapaluwag gaya ng inaasahan ng marami. Ngayon sa aking opinyon, napakahalaga po ng puntong ito. Isipin po ninyo mga ka-crypto, 93%. Yan, 93%. Halos sigurado na ang market na walang mangyayaring pagbaba ng rates sa June. Ang mensaheng ipinapaabot po nito sa atin ay simple. Ang Federal Reserve ay nananatiling hawkish o mahigpit. Sa loob ng maraming buwan, ang mga market participants ay umaasa po sa rate cuts para muling sumigla si XRP at Bitcoin. Pero ang Pulley market data ay nagsasabing wag muna kayong magdiwang. Kaya sa tingin ko ang pagiging unchanged or walang pagbabago ng rates ay isang double-edged sword. Sa isang banda, ipinapakita po nito ang katatagan ng ekonomiya. Pero sa kabilang banda, pinipigilan po nito ang pagpasok ng cheap money sa crypto market. Ang maliit na probability para sa isang 25 basis point reduction ay patunay na limitado ang kumpiyansa ng mga malalaking investors sa isang mabilis na shift
patungo sa looser financial condition. Ang secret na binabanggit po ni Retfield ay ang katotohanan ang Fed ay hindi po nagmamadaling i-save ang market. At ito ay dapat po nating ikonsidera sa ating mga trade setups. At ang sunod ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa limited rate cuts at ang impact po nito sa market. Yan, binigyang diin po ni Retfield na dapat maghanda po tayo bilang mga investors sa isang scenario kung saan ang monetary easing ay mananatiling minimal o napakaliit lamang. Yan, sabi niya rito, he noted that expectations for 0 basis points recently approached nearly 50%, reinforcing the idea that the market is not anticipating meaningful intervention from the Federal Reserve. He explained that even if one rate cut occurs, it is unlikely to produce a strong market reaction. He compared the current outlook to 2021 when financial markets experienced significant growth under favorable monetary policy conditions. In contrast, he stated that the present environment does not support a similar outcome. According to Retfield, the shift in expectations helps in how assets such as XRP and Bitcoin may perform. His comments suggest that without substantial policy easing, the conditions that previously supported rapid price increases are not currently in place. Yan, paliwanag natin. Sa katunayan daw, ang expectation para sa 0 basis points o walang cut sa loob ng mahabang panahon ay lumapit na po sa halos 50%. Ibig pong sabihin yan, ang market ay unti-unti nang tinatanggap ang realidad na walang meaningful intervention na mangyayari po mula sa Fed sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag din niya na kahit pa magkaroon ng isang solong rate cut, malabo itong mag-produce ng isang strong market reaction. Inihalin tulad po niya ang kasalukuyang outlook noong nakalipas na taong 2021 kung saan ang financial markets ay nakaranas po ng matinding growth o paglago dahil po sa favorable monetary policy conditions. Pero sa pagkakataong ito, sinabi po ni Retfield na ang present environment ay hindi po sumusuporta sa ganitong klasing outcome. Ngayon sa aking opinyon, nakikita ko po ang logic sa likod ng pahayag ni Retfield dito. Noong taong 2021 ay binabaha po tayo ng pera at halos zero ang interest rates. Kaya lahat ng assets kasama na sa XRP ay lumipad. Ngayon taong 2026, iba po ang laro. Ang inflation ay nananatiling elevated at ang Fed ay maingat na maingat. Ang shift na ito sa expectations ay nagpapaliwanag kung bakit si XRP at Bitcoin ay tila struggling or nahihirapan po na gumawa ng bagong all-time highs sa ngayon. Kung wala pong substantial policy easing, ang mga conditions na nag-support sa mabilis na price increases noon ay wala pa sa paligid natin. Kaya masasabi ko po, ang secret na ibinunyag ng Fed ay hindi po sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanilang pananahimik at hindi po pag-cut ng rates. Sinasabi nila sa atin na ang natural market growth ang dapat po nating asahan, hindi po ang artificial pump na galing po sa gobyerno. Ito po ay isang paalala na ang tunay na utility ng XRP sa cross-border payments ang magiging driver ng presyo, hindi lamang po basta macro liquidity. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa trading strategy at ang XRP positioning. Sabi dito, Retfield outlined how he is approaching the market based on these expectations. He stated that he anticipates a bottom forming between now and October 2026, a view he has maintained since October of the previous year. He indicated that this timeline applies not only to Bitcoin but also to XRP. He explained that this
that his trading strategy remains consistent with this outlook, as he continues to position himself for a gradual stabilization period rather than an immediate upward move. His remarks suggest that the so-called secrets referenced in his statement relate to how Federal Reserve policy expectations quietly influence digital asset trajectory. By connecting macroeconomic signals to cryptocurrency performance, Retville presented a perspective that places Federal Reserve policy at the center of XRP's near-term outlook. Paliwanag natin yan. Dahil daw sa mga macro expectations na ito, inilatag ni Leverett-Wild kung paano po siya dumidiskarte sa market. Ayon sa kanya, inaasahan po niya ang isang bottom. Yan, bottom o ang pinakamababang presyo na mabubuo po sa pagitan ng pagitan po ngayon hanggang October 2026. Ito po ay isang pananaw na pinanghahawakan po niya simula pa noong October ng nakaraang taon. Ang timeline na ito ay hindi lang para kay Bitcoin, kundi direkta ring applicable daw para kay XRP. Yan. Sinabi niya na ang kanyang trading strategy ay nananatiling consistent sa ganitong outlook. Sa halip na mag-expect ng immediate upward na galaw o bigla ang paglipad bukas, siya po ay nagpuposition para sa isang global stabilization period. Ang mga secrets na kanyang tinutukoy ay ang tahimik na impluensya ng Fed policy expectations sa trajectory ng bawat digital asset. Ngayon, sa aking opinyon ay napaka-realistic po ng strategy na ito. Dito po sa mundo ng crypto, madalas tayong maging mainipin. Gusto natin na kapag bumili tayo ngayon, bukas ay milyonaryo na tayo. Pero ang sinasabi po ni Retville dito ay kailangan nating tingnan ang macro clock. Kung ang bottom ay posibleng mabuo pa sa October 2026, ibig sabihin ay mayroon pa tayong ilang buwan ng accumulation phase. Ang masasabi ko naman sa kanyang strategy ay ito po ay isang patience play. Sa pagkonekta ng macroeconomic signals sa crypto performance, binibigyan po tayo ni Retville ng isang perspective kung saan ang Fed policy ang nasa sentro ni XRP sa near-term outlook. Ang stabilization period na ito ay pwede pong ituring na boring, pero sa aspeto ng pag-iipon, ito po ang pinaka-importanting panahon. Ang mga XRP holders na nakakaintindi na ang Fed ay hindi pa handang mag-pivot ay ang mga holders na hindi po nagpa-panic sell kapag ang presyo ay bumababa ng kaunti. Ang bottoming process ay madalas na masakit at matagal, pero ito ang naglalatag ng pundasyon para sa susunod na bull run. Kaya dapat po nating bantayan ang bawat announcement ng Fed Chair. Kung sa June ay tutungang 93% chance na walang cut, asahan po natin ang consolidation sa ating charts. Ang sikreto po ng XRP ay hindi lang ang teknolohiya nito, kundi kung paano ito mag-react kapag ang dollar ay nagsimulang humina sa huling bahagi ng taong ito. Ang pagpuposition po ngayon ay para sa mga forward-looking investors. Sunod ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa ugnayan ng macro at ng XRP Army. Yan, bakit nga ba sobrang apektado ang XRP sa Federal Reserve? Gaya po ng ipinaliwanag ni Retville, ang liquidity sa buong mundo ay kontrolado po ng dolyar. Kapag ang Fed ay naghihigpit, ang risk assets gaya po ng crypto ay ang unang nakakaramdam ng epekto. Pero ang kaibahan po ni XRP ay ang institutional grade transactions nito. Habang ang Fed ay naghahanap po ng paraan para patatagin ang sistema, ang mga kumpanyang gaya po ni Ripple ay nagbibigay ng solusyon para sa mas mabilis na settlement. Kaya sa aking opinyon, ang secret na lumabas ay hindi lang tungkol sa interest rates, kundi tungkol po sa systemic transition. Habang ang traditional monetary easing ay limitado, ang demand
para sa efficiency ay lumalaki. Kaya masasabi ko po ay si XRP ay nasa gitna ng isang grand reset. Kung ang bottom ay sa October 2026 pa, may sapat na oras ang Ripple para i-expand pa ang kanilang partnerships habang ang market ay naghihintay ng signal mula po sa Fed. Nakikita ko po na ang taong ito, 2026, ay magiging taon ng filtering. Ang mga project na walang tunay na utility ay mawawala habang ang mga assets na gaya po ng XRP na nakaangkla sa global financial infrastructure ay mananatiling matatag. Ang signal mula sa betting markets gaya po ng pulley market ay dapat po nating ituring na leading indicator. Huwag po tayong tumingin sa ingay ng social media, tumingin po tayo sa data ng Fed at sa probabilities ng market participants. Ang roadmap na inilatag po dito ni Redfield ay nagbibigay po sa atin ng cooling period para pag-isipan ang ating susunod na galaw. Ang roadmap na ito ay nagtuturo po sa atin na si XRP ay hindi lang isang get-rich-quick scheme sa ilalim ng kasalukuyang Fed regime. Ito po ay isang macro asset na sumusunod sa galaw ng global liquidity. Ang 93% probability na walang rate cut sa June ay ang realidad na kailangan po nating tanggapin. Pero tandaan, ang bawat period ng stabilization ay sinusundan ng isang period ng expansion. Ang sekreto po ay nasa ating pasensya. At sa kabuuan ng balitang ito, ang pahayag po dito ni Levi Redfield ay isa pong wake-up call para sa ating lahat. Ang Federal Reserve ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa pamagitan po ng pulley market. Ulit, ang rates ay mananatiling mataas para sa mas mahabang panahon. Ang 93% likelihood sa June meeting ay hindi po dapat ikatakot kahit kundi dapat ituring na gabay sa ating trading strategy. Inaasahan po natin ang isang bottoming process hanggang October 2026. Ang stabilization na ito ang magsisilbing basihan para sa ating susunod na malaking hakbang. Kaya manatili po tayong alerto sa mga macroeconomic signals. Huwag po nating kalimutan na i-verify ang data mula sa mga prediction markets at lagi po nating tandaan na si XRP ay bahagi ng isang mas malaking financial ecosystem. Ang secrets po ng Fed ay unti-unti nang lumalabas at ang mga handa lamang ang makikinabang sa darating na pagbabago. Ayan. Balikan po natin ang ating daily chart time frame dito kay XRP para sa ating final na technical analysis sa kung ano ang posibleng magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw. Ayan, nakikita po natin dito ng ating Hall-Street indicator ay mukhang nagsisimula ng bumuo ng kulay red na pangangatawan. At yung ating QQE mod indicator naman dito sa ibaba ay medyo ilang araw na po siyang nakalipas na bumuo ng mga QQE bar na kulay red. Ibig sabihin ay bearish na ang signal natin sa ating QQE mod indicator dito. Samantalang ang ating Hall-Street indicator ay nag-uumpisa pa lamang na maging full bearish ang kanyang signal. Kaya dahil dyan, mukhang mataas po ang posibilidad na baka makaranas tayo ng breakout sa mga paparating na araw kung hindi po magagawang pigilan ng ating trend support dito. Yan, or lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito, ang pagbagsak ng or yung bearish pressure na nabuo rito kay XRP. Ayan po yung ating triangle pattern. Ayan, symmetrical triangle pattern. Dito po sa kanyang upper portion ay meron po tayong dalawang touches. Ayan, or nagkaroon po siya ng dalawang pagkauntog. Kaya nabuo yung upper portion natin. Yung dito sa lower portion is medyo mas mahaba. Yan, 3 beses po na na-touch or tumalbog siya dito sa ating support. Kaya mukhang mas matibay yung ating support. Pero kung pag nabasag yan is medyo mas malakas po yung magiging dating nito or pagbagsak nito. Kaya, ayan, nakasalalay po sa ating trend support ang magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw. Yung ating minor resistance dito ay nabasag po
Kaya ito na rin ay nagsisilbing minor support. Yan, kaya dalawa po yung pumipigil ngayon sa pagbagsak ni XRP. Ang ating horizontal support dito na 1.3833 at ang ating trend support dito na ibang bahagi ng ating symmetrical triangle pattern. Kaya ito po yung mga dapat nating bantayan sa mga paparating na araw. Dahil ulit, kung nabasag po yan, mataas ang chances na babagsak po tayo dito sa sunod na major support na 1.3211. Pero kung magagawang pigilan po ng dalawang support, kasalukuyang support natin ngayon, ang presyo ni XRP, possible na baka magko-consolidate tayo dito or magpapatuloy po tayo. Ayan, magpapatuloy po ang presyo ni XRP na mag-consolidate dito sa loob ng ating symmetrical triangle pattern hanggang sa posibleng umabot po siya dito sa pinakadulo ng triangle kung saan ay wala na po siyang mapagpipilian kundi kailangan po talaga niyang magkaroon ng breakout. Kaya yan po ang ating technical analysis update sa araw na ito dito kay XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.